Kumusta na po kayo? Oh, may isang nag-amen. Praise the Lord. Kumusta na po kayo? Amen. Pinagpapala ng Diyos dahil ang alam natin, ang pagpapala po ay hindi nasusukat lang sa mga bagay na na-enjoy natin, nahawakan, nakikita, kundi higit sa lahat sa bawat araw na tayo po'y may buhay na idinudugtong ang Diyos, yan po ay pagpapala. Amen? Kumustahin nyo naman po inyong katabi. Kumusta ka na, sis? Baka kasama nyo lang yan sa bahay. Iba naman ang kalabitin nyo. Kumusta ka na, bro? Kumusta ka na, sis? Ayan. Ano pong sabi? O yan, mabuti daw. Sa biyaya ng Lord. Praise God. Ang Sunday, pag Sunday po ba, excited kayo? Amen. No? Talagang for 1 week, napakarami nating mga ganap sa buhay. Pero we look forward always. No? Sabi nga ng psalmist, I was glad when they said unto me, let us go unto the house of the Lord. Pag sinasabing, lika, punta tayo ng church. Tuwan-tuwa, parang batang sige. Punta tayo ng church. Dahil doon, alam kong kakatagpuin ako ng Panginoon. Amen? Dahil sa lugar ng kanyang panambahan, makikita ko ulit ang mga magaganda at mga gwapong mga kapatid ko. Amen po ba? Parang mas lumungkot pa yung amen nyo. Amen. Sabi nilang ganun. Kahapon po ay we congratulate ang ating men's group. Palakpakan nga po natin. Praise God. Ang grupo ng mga kalalakihan na nandito, dapat nandito din pala yung mga misis eh. No, kasi tayo yung pinag-usapan nila. Alam nyo ba yon? Hindi po. Joke lang. Yan. They appreciate, no? Ina-appreciate po rin po nila yung binigay ng Lord sa kanila. And of course, kahit walang asawa, basta kalalakihan, 40 pataas po ay 45 yata noong lagpas na ng ating men's group. Ayan. Ngayon po'y nagpapatuloy tayo sa ating, wala po akong monitor dito, basahin po natin ang ating theme ng month ng November. Basa po, Breakthrough, Hope That Endures. No? Ang isang pag-asa na sabi nga mas matibay, mas matatag, mas tumatagal. Amen? Ang ating pong title ngayon, ang ating pong pag-uusapan ay Life Transforming Hope. Ayan, Life Transforming Hope. Nung mga nakaraang araw po ay nakaraang linggo, no, na ibigay po sa atin yung pagtuturo na ang pag-asa ng galing sa Panginoon ay hindi lang a wishful thinking. Hindi lang siya something na you hope for na parang hindi ka sigurado na mangyayari ba? Magaganap ba? Kundi it is something that is a confident hope. Pag sinabi pong confident hope, ang bagay na ipinangako ng Diyos at siguradong sigurado ka na gagawin ng Diyos. No matter how long it takes, gagawin ng Lord, matutupad dahil ang Diyos ay tapat. Amen? Amen? Yan. Minsan po yung natatanong natin, no? Kasi pag pinag-uusapan natin, no, lalo na kapag may mga tao na ayaw nang mag-move on sa buhay, may mga tao na sa kanilang, dahil sa ayaw na nilang move on, ay talagang totally, no? Ay tinalikuran na nila ang buhay. Marami pong ganyan na bakit po, ano po ang nawala sa kanila kapag gano'n na po ang nangyari? Ang nawala po ay pag-asa. Natatanong po ba natin minsan na may maganda pa bang mangyayari sa buhay ko? Mag-i-improve pa ba kung ano ang meron ako ngayon? Sa mga pagkakataong natatanong, will things ever get better for me? Maaaring natatanong natin ito, yung mga bagay na ito kapag tayo ay devastated, galing tayo sa isang halimbawa matinding pangyayari sa buhay, no, yung maaaring you came from a breakup o isang relationship na sa tingin mo parang hindi na maayos at maaaring mga financial loss, no? Medyo malaking dagok sa pamilya yan kapag na-bankrupt, may mga something na parang things you enjoy before, tapos biglang wala lahat, no? Or something like na parang
na burnout ka na. Ayan. Parang something sa spiritual na buhay mo ay may tumigil. Pag mga ganun pong mga pangyayari, no, dumadating yung anxiety. May mga tanong tayo at parang ayaw na nating tumuloy. Kapag tayo po ay nasa gitna ng mga pagkakataong iyon, ang mga dapat na pinupuntahan natin ay hindi po ang social media. Ayan. Hindi po yung basta mag-post ka lang na parang doon ka naglalagay ng iyong hinaing. Kundi ang magandang puntahan natin ay walang iba kundi ang ating Diyos. Meron pong talata sa Biblia na siya po ay nasa matinding sitwasyon ng buhay. Actually, hindi lang siya, kundi ang kanyang bayan. At siya ay isang propeta na nilagay ng Diyos doon na nakikita niya what's happening. And it took so long. Medyo hindi lang parang yung COVID, no? Yung parang nung COVID, kala natin, 1 week lang yan. Sino po yung nag-isip na gano'n? Mga 2 weeks lang yan, di ba? Nung ganun yung inisip natin eh. Pero tumagal, taon. No? Parang nangyari ito. Isang bagay na halos ganung sitwasyon na tumatagal at parang walang nangyayari. Ito po ay sa bayan ni Jeremiah at ang city of Jerusalem. Nung panahon na sila po ay nilusob ng kaaway, at inalipin at marami pong nawala sa kanilang buhay. In Lamentations 3:21-23, makikita po natin dito ang panaghoy, yung the lamentation of Jeremiah. Sige po, basahin po muna natin. Lamentations o mga panaghoy ni Jeremiah. Pag sinabi pong lamentation, yung pag-iyak niya yan eh. Pag-iyak, no? Kaya tinawag po si Jeremiah na weeping prophet. No, dun sa mga talata ng Lamentations 1 up to 5 ay sabi niya, hindi natutuyuan ng luha ang kanyang mga mata dahil sa desolation na tinanggap ng kanyang bayan. Basa po tayo, ready, go. Gayon may nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala kong pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw, kinahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa, bawat umaga, katapatan mo'y napakadakila. Ang pinaka-key verse po natin dyan, no? Gayon pa may nanumbalik ang aking pag-asa. Bakit po nasabi yan ni Jeremiah, nanumbalik? Dahil dumating sa punto ng kanyang buhay ay tumigil na rin siyang umasa. O parang konting-konti na lang, just a flicker of hope ang nakikita niya. Si Prophet Jeremiah, a man who lived through the destruction of his country, nung mga panong yun po na sila po ay sinakop ng Babylonia, yung lugar, yung city of Jerusalem ay nasunog, even the temple po ay giniba, destruction of the temple. Yung mga tao ng Jerusalem at that time talagang lahat, no, maraming namatay, they had experience and witness violence, hunger, and grief, and the world had fallen apart. Sa mata talagang nasaksihan ni Jeremiah, no, yung mga even sabi nga may part doon na yung kanilang mga priest, wala ng templong paghahandugan. Yung mga nanay, yung mga bata, yung mga anak, talagang nahiwalay sa kanilang mga magulang at sa kanilang pamilya. Nagkaroon ng tagutom, nakaranas ng iba't ibang mga paghihirap and even grief. He had lost almost everything. Nakikita niya yung bayan niya eh. Dahil hindi lang yun, no? Marami pa na mga kinuha at dinala nga, no, doon sa lugar ng Babylonia. But suddenly in the middle of his pain, bagamat nakikita niya yung desolation, yung paghihirap, kawalan, pagkasira ng kanyang bayan, nabago ang kanyang pananaw. I encourage you to read the 5 chapters of Lamentation. Yung mga unang chapters ay naroroon ang kanyang pag-iyak. Naroroon ang kanyang panaghoy. And then somewhat, sabi niya, he shift his focus and declared. Ito pong Lamentation 3:21-23. Sabi niya, yes, this I call to mind and therefore
I have hope. Kaya itong punto na ito ng buhay ni Jeremiah, nagkaroon ng turnaround. Nagkaroon ng shifting ng focus. Dahil naalala niya, may pag-asa pa. Ang pag-ibig ng Diyos na hindi nagmamaliw, ang kahabagan niyang walang kapantay. Naalala niya yon at alam niya bawat umaga, mayroong bagong pag-ibig, may bagong pag-asa dahil tapat ang Diyos. Tayo mga kapatid, ang mga salita pong ito ay, these are the words of someone whose situation has turned around, and these are the words whose heart has turned to God. Kaya ang pag-asa po, because hope is not the denial of reality. Hindi ito yung parang, yung let's say, nasa isa kang situation, no? Parang, hindi, wala yan. Hindi po. Kundi it is something na tinatanggap mo ang realidad ng mga pangyayari sa iyong buhay, but despite of that, hindi ka nawawala ng pag-asa. Amen po? No, it is a declaration of that God is greater than the reality. Kaya mula po sa talatang ito ay kunin natin ano ba ang life-transforming hope na binibigay ng Panginoon. Number 1 po, life-transforming hope begins with what you choose to remember. Sabi po dyan, hope begins with what you choose to remember. Nais mo bang maiba ang takbo ng buhay mo dahil ikaw ay natigil, bumabagal, nawawalan ng pag-asa? Kunin natin ang pag-asang yan sa Panginoon, katulad po ng ginawa ni Jeremiah. Nagsimula siyang alalahanin. Pinili niya kung ano ang dapat niyang alalahanin. So it's a choice. Amen po ba? Pag may mga sitwasyon tayo sa buhay, kailangan mong pumili. Mananatili ka ba sa pag-iyak? Walang problema po. Talagang inaalaw ng Lord, and that's part of our life. No? Healthy po na umiyak sa panahon na tayo'y nasasaktan, nahihirapan. Normal na tayo ay nananaghoy, tumatawag sa Panginoon. Pero hindi magpapatuloy dapat yon. Si Jeremiah dumating sa punto ng kanyang pag-iyak, sa punto ng kanyang paghihirap. Sabi niya, pinili ko, I call to mind, I choose to remember. No? Sabi niya, gayon pa man nanumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala ko. To have that life-transforming hope, you should choose to remember. Kaya nga, meaning hope starts not with your feelings, but with your focus. Saan ba dapat mag-focus ang aking pag-asa? Ang aking gagawin para hindi na ako manatili sa aking sitwasyon ng kawalan ng pag-asa. Si Jeremiah, there is a shift of focus. Sabi niya, hindi na. Naalala ko, pipiliin ko, umiyak na lang ba ako ng umiyak at tingnan, alalahanin ang aking kalagayan na paghihirap, o piliin ko kung ano ang kayang gawin ng aking Diyos. Jeremiah had every reason to collapse under the weight of despair. Jerusalem has been destroyed. Families were torn apart. Hunger and violence filled the streets. His personal grief was overwhelming. Yun yung kanyang nakikita eh. No? Dahil alam niya, bayan sila ng Lord. Meron silang Diyos. Andyan si Yahweh. Pero dahil sa kasalanan at pagsuway ng bayan ng Israel, ng bayan ng Diyos, may kaparaanan ng Panginoon para sila ay manumbalik. Dahil kailanman ini-enjoy ng Lord na makita ang kanyang mga anak o ang kanyang bayan na nananatili sa kasalanan. Amen po ba? Kaya ang Lord, gumawa siya ng kaparaanan para manumbalik sa kanya ang kanyang bayan. Pero hindi yun naging napakadali. Dahil alam naman natin kapag may mga invasion, no, yung pag nanonood tayo sa TV, syempre, ano na yan, minimize na
yung violence na nakikita natin. Pero during those time, talagang walang tinitirang buhay. Di ba? Pinili nga lang actually yung mga kabataan, yung sila Daniel at yung kanyang mga kaibigan. Pinili lang yon, no, yung mga kumbaga perfect sa itsura, mga mukhang matalino from noble families, pero lahat ng sa tingin nila walang pakinabang, wala yun lahat. Pinatay. Kinuha ang buhay ng mga kaaway nila. Kaya si Jeremiah, sabi niya, siguro by that time, Lord, hayaan mo nga muna akong umiyak muna. Pero that is not for long. Dahil si Jeremiah ay may kilalang Diyos. But in verse 21, everything shifts. Sa Lamentations 3:21. Kasi ang paborito nating verse 22 and 23, no? Balikan natin yung verse 21. Not because his situation changed. Hindi nagbago ng focus si Jeremiah dahil nagbago yung nangyayari. It keeps on going. No? Nakikita niya, pahirap ng pahirap ang mga tao, ang daming namamatay. No, talagang siguro yung desolation, kahit saan siya tumingin, naroroon. Hindi na bago. Bago siya nag-change ng mind. Ganun pa rin ang kanyang sitwasyon. But he decided to change his mind and shift his focus. Kaya sabi niya sa Lamentations 3:21, no, yet this I call to mind. Sabi niya rito, nanumbalik ang aking pag-asa kapag naalala ko. That is intentional. That is something you have to choose. Kapag tayo po ay nasa gitna ng mga sitwasyon ng ating buhay, ano ba ang dapat mong piliin? Marami pong mga tao kaya hindi nakakayanan ng mga nangyayari sa buhay. Dahil syempre, una, wala silang kilalang Diyos. Pero ang mga may kilalang Diyos, medyo nag-aalanganin. Kasi nga, mas piniling mag-focus sa kanilang sitwasyon. Gayahin po natin si Jeremiah. Nagkaroon siya ng desisyon na bagamat ang mga nakikita niya, nararamdaman niya, even yung current situation. Kaya nga pananampalataya, magdidesisyon ka ngayon dahil nananampalataya ka na ang Diyos ay buhay at ang pag-asa mo dahil naalala mo. Amen? Manunumbalik ang iyong alaala ng katapatan ng Panginoon. Kaya ang panawagan po ay intentional remembering. Ang ating kaisipan po ay battleground ng kaaway. Naglalaban-laban dyan. Kung titingnan mo yung sitwasyon mo, dahil alam natin ang pananampalataya ay hindi sa mga nakikita at nararamdaman. Amen po ba? Kundi sa mga bagay na parating pa lang, pero ngayon pa lang, alam mong may ginagawa na ang Diyos. Kaya, minsan, no, lalo na pag may sakit tayo, di po ba? Naku, masakit pa rin talaga eh, di ba? O kaya, nahihirapan tayo sa buhay, financially, may mga struggle tayo. Talagang kahit anong tingin mo, natutunaw na yung passbook mo, o yung transaction slip mo, ganun pa rin ata. Pero ang pag-asa ay ang pagtayo sa salita at katapatan ng ating Panginoon. Your mind is the battleground where hope is either strengthened or suffocated. Yung kaisipan daw po natin, diyan naglalaban, na nandyan yung pag-asa na binibigay ng Panginoon. Kaya lang, kailangan mong magdesisyon kung palalakasin mo ba yung pag-asang yan o sasakalin. Or isa-suffocate. No? Depende yan kung ano yung pipiliin mo. You have to remember intentionally. And most of the emotional exhaustion people feel is not because life is too hard, but because the mind has been left unguarded. Hindi daw dahil sobrang hirap ng nararanasan, kundi dahil hindi nabantayan yung pag-asa na inilagay ng Diyos sa puso natin. Yung tibay ng ating kaisipan at pananampalataya na sumalig sa salita ng Diyos.
Kaya nga, it's either hindi dahil mahirap lang talaga, super ang buhay, kundi dahil napabayaan natin bantayan ang pag-asa na inilagay ng Diyos. Your thoughts may not change your situation immediately, but they do change your capacity to walk through the situation. Kapag ginawa mo yung piliin katulad ng ginawa ni Jeremiah to choose, intentional remembering, choose to remember, hindi naman agad-agad posible na mababago ang nararamdaman o ang sitwasyon sa buhay. Pero yung kapasidad mo to go through the crisis, to go through the challenges and trials in life, ibang klase na to. Kung dati sa pagharap mo ng problema, puro iyak, this time, inaalala ko, mas pinili kong alalahanin ang aking Diyos at ang kanyang kakayahang gumawa. Hindi, probably, it will not change immediately what you are going through. Pero, sasabihin mo sa problema mo, sasabihin mo sa sitwasyon mo, kakayanin ko. Amen? Dahil ang pag-asa ko ay sa Diyos. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Amen? Your capacity, ibang klaseng strength. Yung kapasidad mo to endure. Amen? Babalikan mo ang pangako ng Lord, panandalian lang tong mga pagsubok na to. Hindi ito pang matagalan. May plano ang Diyos pag dumadaan ako sa pagsubok. Hindi ako iiwan ng Panginoon. Nandiyan po ba kayo? Amen. Because you choose to remember. At kapag napagtatagumpayan nating nalalakaran ng ating mga pagsubok, makikita natin ang pagkilos ng Panginoon. Jeremiah refused to let pain have the loudest voice. He interrupted despair by choosing what to meditate on. Dahil ang kaaway, at syempre yung physical natin, o what's happening right now, nakikita, nararamdaman, naririnig, mas malakas yun. Pero hindi niya inalaw, hindi niya hinayaan na maging mas malakas ang boses ng kawalan ng pag-asa. Ang pinili niya ay mas lumakas ang sigaw ng salita ng Diyos na inilagay sa iyong puso. Amen po? Mapapagtagumpayan po natin anuman ang atin pong sitwasyon. Amen? Kaya nga po, no, and again, kasi yung kaisipan natin, you need to interrupt. Tama na to. Mali na yung iniisip ko. Hindi na yan, okay, ito nga yung sitwasyon ko, pero ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya napaka-importante po, again, ang salita ng Diyos. Amen po ba? Do not allow a day to pass by nang hindi po tayo nakikipagniig sa Panginoon. Nang hindi mo nginunguya hanggat may lasa. No? That is the definition of meditation. Pagbulay-bulay ng salita ng Diyos, hanggat may lasa, uulit-ulitin mo. Amen po? Amen po? Napakaganda ng mga salita ng Diyos. Kaya nga, kung wala kang sinaulo, wala kang mineditate, wala kang inimprentang salita ng Diyos sa puso mo, kapatid, mahirap gawin to. And what will you remember? Amen po ba? What will you remember? Ibang klase po kasi kapag salita talaga ng Diyos ang yung sinasabi. Amen? Kasi pinapaalalahanan mo si Lord. Lord, this is your word. At kapag sinasabi natin ang salita ng Diyos, we are as if telling God yung obligasyon niya. Sabi ng Lord, every word na lalabas sa kanyang bibig, babantayan ng Panginoon na kung ano ang salita na yon magaganap. Amen po ba? Kung si Lord binabantayan ang kanyang salita, bakit hindi rin natin bantayan ang katuparan ng pangako ng Panginoon? Amen? Palakpakan nga po natin si Lord. Si David po on Psalm 42, nung panahong nanganganib ang kanyang buhay, hinahabol po siya ni Saul, pinahanap siya para siya ay ipapatay.
Pero ano pong sa katindi ng hirap, no, sa tindi po ng mga nangyayari sa kanya, dumating din po sa punto na umiyak na rin siya kay Lord. Sabi sa Psalm 42 verse 5, sabi niya, bakit ako nanlulumo? Basa po tayo. Bakit ako nanlulumo? Bakit ako nagdaramdam? Sa Diyos ako may tiwala. Siyang aking aasahan. Diyos na tagapagligtas, muli ko siyang aawitan. Sabi niya, why so downcast, oh my soul? Kinakausap niya yung kaluluwa niya kasi talagang low, very low na yung kanyang pag-asa. Anytime ay pwede siyang mamatay, pwede siyang mahuli. Pero sabi niya sa soul niya, bakit ka ba nalulungkot? Meron po bang sa ating kalagitnaan ay sobra ang kalungkutan? Hindi na po biro ang usapin patungkol sa tinatawag na kalungkutan o matinding kalungkutan o tinatawag pong depression. At marami po na nagdidesisyon na kunin ang kanilang buhay. Para pong sitwasyon ni David at that time. Nasabi niya sa sarili niya, bakit ka ba downcast? Bakit ka ba sobrang lungkot? Sarili niya naman yung kinakausap niya, no? Pero sabi niya, put your hope in God. Sa Diyos ako magtitiwala, siya ang aking aasahan. And by telling that to himself, na ang Diyos ay maaasahan, ang Diyos ay dapat pagkatiwalaan. Sabi niya, kahit sa panahon ng kanyang pamimigati, kaya niyang umawit sa Panginoon. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. David doesn't talk to God. He talked to himself and he refuses to let emotions rule. Kapag nababalot tayo ng matinding paghihirap o lungkot o pagdaing sa ating buhay, utusan mo ang iyong sarili ko. No? Tawagin mo yung pangalan mo, tumigil ka na sa kalungkutan, sa paghihirap, sa mga himutok, narinig na ng Lord, umasa ka sa Panginoon. Amen po, talagang yung salita ng Lord, yun ang paghuhugutan natin ng lakas dahil pangako yan ng Panginoon. Hope begins when you talk back to the thoughts that talk down to you. Kapag may mga pinapasok ang kaaway na mga maling salita o mga maling bagay, sinasabi sa atin, wala, ano ka na talaga, talunan ka na. Wala, ganyan na lang talaga yung sitwasyon mo. Kahit sinasabi pa ng mga ibang taong eksperto na kung ano ang kalagayan mo, utusan mo ang mga salita na yan na mga mali at hindi ayon sa katotohanan ng Diyos, tabunan mo. Sabihin mo yung kontra sa mga mali, sa mga kasinungalingan na yon, ilagay mo, sabihin mo ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kumbaga nire-wrestling, no? yung mga lies of the enemy, yung mga takot, yung mga pag-doubt sa salita ng Diyos. Hayaan mong ang mag-wrestling diyan yung katotohanan ng salita ng Diyos. Amen? At natural, sino ang mananalo? Walang iba kundi ang salita ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan nga po natin si Lord. So at this point in time, no, dapat na-remind na po natin yung sarili natin, I have to choose. Kailangan ko, may salita ako ng Diyos na inilalagay sa aking puso. Kapag tayo po, no, alam niyo po yung panahon ngayon, di ba napapansin niyo po, kapag kayo ay may sinearch sa FB o nag-scroll kayo tapos clinic nyo. Tapos halimbawa, pumunta kayo sa, may tiningnan kayo, tumingin kayo ng sapatos sa mga platform, na mga selling platform. Ano pong napapansin nyo? Kahit hindi ka na tumitingin, ang pinapakita ay
kung ano yung mga puro sapatos na. O kung nag-click ka sa FB at nag-scroll ka about dun patungkol sa taong ito, yun ang pinapakita. O kahit sa YouTube, pag nanood ka ng ganitong video, yun ang mga pinapakita sa'yo. Anong tawag po ron? Ang tawag po nila ron ay algorithm. No? Kasi binabasa nila yung behavior nyo. Ganon din po, no? Kapag tayo po ay, yung kung ang internet, ang computer, ang technology ay may ganong kakayahan, no? To constantly replay, ano man yung what's happening. Di ba? Kapag constantly nire-replay po natin yung memories of hurt, fear, failure, comparison, yung mental algorithm daw natin, parang ina-attract na lahat. Kahit yung mga ilang taong 30 years ago, 40 years ago, o kahit ilang inaakit niya, kinokolekt niya lahat ng mga bagay na negatibo. Yun ang trabaho ng kaaway ng demonyo, na ang ating kaisipan ay punuin ng mga bagay na mali. But when you choose to meditate on God's love, kailangan, number 1 natin, you choose to remember. Piliin mong hanapin, piliin mong mag-meditate sa salita ng Diyos, sa pag-ibig ng Diyos, sa karakter at katapatan ng Panginoon. Then, katulad ng mga algorithm sa internet, sa technology, yung ididikta niya na ay puro pag-asa at pananampalataya at kapangyarihan ng Diyos. Dahil yun ang pinili mo na mangyari, na ma-remember mo ang mga pangako ng Panginoon, yun ang aakitin. Yun ang maaalala mo lahat, ang pangako ng ating Diyos. Amen? Life is full of mental noise. No? Marami daw po tayong mga maiingay na mga bagay sa ating paligid. No? Yung ating mga trabaho, relationship, the fear of making wrong decisions, comparison with peers. No? May pagkakataon tayo na kinukumpara natin yung sarili natin sa ating mga kaibigan. No? Parang kapag reunion, di ba? Reunion ng mga ka-reunion ko po ngayon kasi mga mga senior na. No? Di ba? Ang pag ganun po kasi, di ba yung na-compare yung sarili, ano na yung na-achieve niya, ano na ako, siya ganito na. Doon nakasalalay, no? Yung mga bagay-bagay sa buhay natin. But hope isn't found by escaping reality but remembering God in the middle of it. Ano po sabi ng Romans 12 verse 2? Sabi po diyan, do not conform, Romans 12 verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Meron po ba tayong Tagalog? Sabi diyan, huwag tayong makiayon sa takbo ng sanlibutan, ngunit tayo ay mabago ang ating kaisipan, no? Mabago ang ating mga gawi sa buhay. Yun po ang dapat na ginagawa po natin kung gusto na dapat gayahin natin si Jeremiah. To transform our life, you need to choose, to remember ang mga gawa ang ating Panginoon. Ano bang mga patterns na dapat itaboy muna? Huwag nang pumasok sa iyong kaisipan. Ano ba ang katotohanan ng salita ng Diyos na dapat na inaalala mo? Kaya mga kapatid, kapag ang pinakamagandang application po natin yon ay tayo po ay maging consistent sa ating mga quiet time. Amen? Mga devotion. Kung until this time ay hindi pa po natin na ibibigay kahit maiksing panahon simula ng iyong araw sa salita ng Diyos, gawin nyo na po yan. Pag-uwi nyo sa bahay, pag-gising nyo bukas ng umaga, at araw-araw gagawin nyo yan. Amen? Number 2, a life-transforming hope is a hope that grows from God's unfailing love and compassion. Sabi po dyan, yung pag-asa na tumutubo o lumalago
mula sa pag-ibig ng Diyos na di nagmamaliw at sa kanyang kahabagan. Ano po sabi ng Lamentations 3:22? Verse 22 na po tayo. Basa po tayo. Pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw, kahabagan mo'y walang kapantay. Lagi po nating nadadaanan yan yung pag-ibig, yung love ng Lord. It came from a word, yung word po na hesed, na ang ibig pong sabihin niyan ay great love. Dakilang pag-ibig. Klase ng pag-ibig na loyal, covenant, nangako, nanumpa, hindi masisira, hindi mapuputol, hindi titigil na pag-ibig ng Panginoon. Kaya essentially, yung sinasabi dyan ni Jeremiah, pag-ibig mo, Yahweh, yung klase ng pag-ibig ng Panginoon, as if sinasabi ni Jeremiah na, I choose to remember. This I call to mind. Naalala ko. Anong kanyang naalala? Ang pag-ibig ng Diyos. As if he's telling, ganito man yung nakikita ko, what's happening now sa bansa ko, sa mga tao ng aking bayan, everything around me is falling apart. Pero, ang aking Diyos, ang pag-ibig niya, kailanman hindi magbabago. Palakpakan nga po muna natin si Lord. God's love has never changed. Yung buhay po natin unpredictable. Iba-iba, mga moods natin, mga gusto natin sa buhay. Pero ang pag-ibig ng Diyos, hindi yan unpredictable. Hindi yan something na, okay ako ngayon, in good mood, sige, mahal kita. Hindi ako good mood, away muna tayo. Walang ganon kay Lord. Amen po ba? God's love is not unpredictable. Ang tao, nagbabago. Ang emotion natin, paiba-iba. No? Ang ating mga plano sa buhay, nagko-collapse, hindi natutupad. Pero anuman yan, maganda o pangit, sa tingin natin, ang nangyayari sa ating buhay, isang bagay ang sigurado. Yung pag-ibig ng Diyos, nananatiling angkla o anchor natin. Ibig sabihin, steady. Ano man ang gustong tumangay dyan o magpabago, hindi yan magbabago. Hope grows not from your stability, but from God's. Ang pag-asa po ay hindi nagsisimula, tumutubo o lumalago dahil sa atin, dahil stable ang ating kaisipan, ang ating mga moods and emotions. Hindi po, dahil hindi naman nangyayari na lagi tayong stable. Nakasalalay ang pag-asa natin sa Diyos. Sa Diyos na ang pag-ibig niya ay hindi nagbabago. You know yung story ng prodigal son. On Luke chapter 15. The story. Paano po yun? Di ba yung anak niya, buhay pa yung tatay, hiningi niya na yung parte ng kanyang mana, at siya ay umalis ng kanilang bahay, pumunta sa malayong lugar, at doon sa lugar na yon, no, inubos niya, nilustay, the word, no, nilustay ang pera, ang mana na meron siya, hanggang naubos. At dumating yung pagkakataon na nagkaroon ng taggutom, no, sa lugar na yon. And eventually, naisip niya na bumalik. The prodigal son ran away, made bad decisions, ruined opportunities, and wasted his inheritance. But the father's love did not lessen. Ano man yung ginawa ng kanyang anak, yung pag-ibig ng Diyos, hindi nabawasan. Amen? Hindi dahil kinukonsinte nung tatay yung ginawa ng kanyang anak, pero alam niya, dumating man ang punto na ang kanyang anak ay babalik sa kanya. Yung pag-ibig ng ama na kanyang inalisan, yun pa rin ang pag-ibig ng kanyang ama na kanyang aabutan. Amen po ba? Tayo dumarating din sa point na parang ganon.
No, nasa Lord na tayo, okay na, then we choose to run away, nag-segue tayo ng buhay natin. Kapatid, may pagkakataon dahil hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos anytime. Pwede nating pagsisihan, dapat pagsisihan ang kasalanan at bumalik ang Diyos. Bumalik sa Diyos. Katulad nung tatay sa prodigal son, matagal niya nang inaantay na bumalik tayo sa Panginoon. Amen? Palakpakan nga po natin si Lord. God doesn't wait for you to fix yourself. His compassion runs to meet you. Amen po ba? Minsan sinasabi natin, sis, balik ka na. Sige, ano na tayo ulit kay Lord. O kahit hindi pa mga Kristiyano, di po ba? Pag may inimbita tayo, o kaya yung mga naka-attend na, tagal na nilang di nakabalik. Tapos pag pina-follow up natin, sinasabi, pag okay na ako, pag hindi na ako ganito, pag hindi na ako ganyan, hindi na ako inaantay nilang maayos ang kanilang sarili bago lumapit sa Panginoon. Pero hindi nila alam, kailangan nila totoong lumapit sa Diyos kahit hindi pa ayos ang kanilang sarili. Dahil ang mag-aayos sa kanila ay ang ating Panginoon. Amen? So God doesn't wait for you to fix yourselves para lang lumapit sa ating Panginoon. Alam niyo po yung kwento ni Hosea? Siya po ay isang propeta. Mayroon din pong isang bahagi sa kasulatan sa Bible about Hosea. Si Hosea po ay propeta ng Panginoon na siya po'y inutusan ng Lord to marry ang isang prostitute. At nagkaroon ng mga anak mula dito sa prostitute na to. Yun po ay para ihalin tulad ng si Hosea, the figure of God, that despite, kasi ang Israel by that time, go from one God to another. Yung idolatry, iniwan nila yung pag-ibig nila sa Diyos at kumuha ng ibang Diyos na kanilang mamahalin at paglilingkuran. So, ipinakita lang po yun na despite ng si Hosea, yung kanyang asawa na si Gomer ay pabalik-balik doon sa dumi, sa kasalanan, pero kapag siya ay bumabalik at nagsisisi, tinatanggap po siya ni Hosea. Katulad rin po yan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Though we are unfaithful, kapag tayo po ay lumapit sa Diyos, pinapakita ng Lord yung kanyang never-ending love. Ang hesed raw po ay love that refuses to walk away. Yung klase ng pag-ibig na sinasabi sa Lamentations 3:22. Kaya nga, bakit hindi tutubo hindi mag-grow yung pag-asa mo sa Panginoon dahil kapag dumating sa puntong ng hinang-hina ka na, at marami kang nagawang mali sa buhay mo, babalik ka. Dahil ang pag-asa mo, ang Diyos natin, ang Diyos na ating sinasamba, ay Diyos na puspos ng pag-ibig. Na siya mismo ay pag-ibig. That kind of love that refuses to walk away. Sabi nga nila, ano ba yon? Yung matigas na ulo? Ano yung sa English nun? Na yung that kind of love. Radical kind of love. Kakaiba. Na hindi na ka nakaibig-ibig, pero kaya kang mahalin ng Panginoon. Kaya nga, that is God's love for you. Tayo po, pag dumadating sa point ng buhay natin, emotionally, we're down, may malaking kahihiyan tayong hinaharap, may mga insecurity, may mga regrets. Sabi ng mundo, para mahalin ka, ikaw munang magmahal. Pero sa ating Diyos, kahit hindi tayo marunong magmahal, tayo ang unang minahal ng Panginoon. Whoever you are. Amen? Palakpakan nga po natin si Lord. Nawa, ito pong message na to, una sa atin, and also, masabi natin sa mga tao sa paligid natin. Hindi na po biro ang nangyayari sa buhay ng mga tao sa paligid natin. Ipaalala po natin sa kanila na lumapit sa Panginoon.
mababago ang kanilang buhay, yung klase ng pag-asa ng Diyos, kailanman nakasalig ito sa walang hanggang pag-ibig, hindi nagmamaliw, at ang habag ng Panginoon kailanman ay walang kapantay. When you feel unworthy, God's compassion says, come home. When you feel like a failure, God's love says, you're still mine. Ang sabi ng Lord, anumang punto ng buhay mo, naroroon ka, kaya kang ayusin ng Panginoon. May mga taong tumatanggi na sa atin. May mga taong ayaw nang tumulong sa atin. Pero kapatid, ang pag-asa na makukuha natin sa Panginoon, when you choose to remember God's love, makakaasa tayo na naririyan ang Panginoon, nag-aantay sa atin, yayakapin tayo, babaguhin tayo, palalakasin tayo. Amen? Kaya nga sabi rin po, no, the almost same verse, Psalms 136 verse 1, sabi po dyan, the steadfast love of the Lord never ceases, His mercies never come to an end. Ano bang mga bagay na dapat mong balikan sa pag-ibig ng Panginoon? Ano bang mga experiences na kailangang ma-remind tayo na mahal ka ng Panginoon? Number 3, a life-transforming hope is hope that is renewed every single day. Number 3, paki-flash po sa ating slide. Transforming hope is hope that is renewed every single day or every morning. Sabi po dyan, basa po tayo, bawat umaga nadaragdagan ang aking pagtitiwala sa iyo. Bawat umaga nadadagdagan. Every morning you wake up is a proof that God has not given up on you. Amen po ba? Pag nagising ka sa umaga, pagmulat ng iyong mata, ay hindi bumigay si Lord sa akin. Pinagbigyan ako ulit ng Lord. Pinagtiyagaan ulit ako ng Panginoon. Amen? Kung si Lord nga, ginigising ka tuwing umaga, huwag kang gumib up sa buhay mo na dinadagdagan ng Lord araw-araw. Amen? His mercy resets daily. Kahit sabihin mo yung pagtulog mo, yung buong nakaraang araw mo ay palpak, may mga nagawa kang mali, pinagsisihan mo, hiningi mo ng tawad sa Lord. Tapos paggising mo, sabi ng Lord, oops, morning again, di ba? Bawat umaga nadadagdagan ang aking pagtitiwala sa iyo. Yung kapasidad ng biyaya, habag, at awa ng Panginoon pagdating ng umaga, set to 100% ulit. Ready harapin ang lahat ng ating mga kahinaan. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Lord. Alam niyo po yung every single day, they are new every morning. It is something na sa ko po ba nasulat? Yan. May sinulatan ako. Something yung ibig sabihin po niyan ay hindi siya nauubos. It is not something na pag-ubos, wala na. Kundi reset, hindi, ang bawa kahapon po, may nagamit ka na parang sa bote na tubig. Nagamit mo kalahati. So kalahati na lang siya bukas. Tama po ba? Pero yung klase ng mercy ng Lord, it is something na kahit nabawasan mo na siya kahapon, bukas ng umaga, puno ulit. Amen po ba? God is not running out on leftover grace. Hindi dahil, meron kang balanse pa ng habag at biyaya ko kahapon, sige. Pagtsatsagaan pa, hindi po ganon. Kundi, sabi ng Lord, by His grace, mabubuhay tayo araw-araw. Kapag nasagad, hindi yan masasagad. Dahil sabi ng Lord, bawat mali, reset, 100%, handa ang Diyos na tayo po ay patawarin, kalingain, at bigyan ng bagong pag-asa. Amen! Palakpakan po natin si Lord. You're receiving fresh mercy, tailor-made for today. Huwag pong abusuhin. Lord,
meron pala akong 100% ulit. Gagawa ulit ako ng mali. Gagawa ulit ako ng kasalanan. Hindi po ganon. Yung biyaya ng Lord, tandaan po natin, Diyos siya na mapagpatawad, pero isa rin po siyang Ama na nagdidisiplina sa mga mali po natin. Pero hindi matatawaran na kahit tayo po ay nagkamali at handa tayong humingi ng tawad sa Diyos, patatawarin tayo ng Panginoon. You are not defined by yesterday, mga past mistakes and struggle and failure po natin. Kaya kung may mga discouragement po tayo, tandaan natin, God mercy arrives with the sunrise. Sa wilderness, naalala nyo po, on Exodus chapter 16, nung naglalakad po ang bayan ng Israel, ang mga Israelita, wala silang baong pagkain, di ba? Ano pong binigay ng Lord? Manna from heaven. Every morning, pagising nila, mag-harvest na lang sila ng mga mana. Ano raw po yan flakes, taste like honey. Yan. Yung mga flakes na parang made of flour. Basta flakes, taste like honey yung mana na yun. Every morning, meron sila. Merong iba, nagtabi, nagkuha ng madami. Kasi dapat yung enough for the day Yun ang kunin mo kung ano yung makakain nyo sa maghapon. Yan. Kasi bukas, may mana ulit. Kukuha ka ulit, magtabi ka, good for the day. Merong iba, nagtabi, nag-imbak. Yan. Ano pong nangyari? Kinabukasan, corrupt na, no? Sira na yung kanilang mana. Kasi that is good for the day. The Israelites tried to have some for the next day. It's spoiled. Bakit kaya? Kasi ang mana ay araw-araw. Kung paano po ang biyaya ng Diyos, araw-araw, bago. Amen? Because God wanted us to depend on Him every day. Amen? Kaya yung mga nagtitiwala sa mga nakaraan o anong meron sila sa buhay, kapatid, mauubos, mawawala, makokorap, mai-spoiled. Pero kapag araw-araw, dumidepende ka sa biyaya ng Lord, kapatid, sigurado, fresh ang blessing ng Lord. Every day. Amen? Palakpakan nga po natin si Lord. Maging sa prayer, di ba? Yung prayer natin, sabi ng mga disciples, Lord, teach us to pray. Sabi ng Lord, may part doon ng yung Our Father who art in heaven. Di ba may part, give us this day our daily bread. Baka pwede naman, Lord, give us this day our yearly bread. Our monthly bread. Bakit kaya daily bread? Para araw-araw magdidepende ka sa biyaya ng Panginoon. Amen po ba? Na kahit gaano sa palagay natin na meron na tayo sa buhay, kapatid, nauubos yan. Ang biyaya ng Lord sa kalangitan na binabagsak po sa ating lahat, hindi kailanman mauubos. Palakpakan natin ang Panginoon. We're not talking only about material blessing, habag, biyaya, pag-ibig, pagpapatawad. Kaya minsan, dumadating sa point na masyado ka na-frustrate sa sarili mo kasi gusto mo everything perfect. Everything went good. Well, umokay siya. Pag pumalpak, talagang halos parusahan mo ang sarili mo. Be kind to yourself. Amen? Dumadating. Pag ganun kasi, masyado tayong believe sa sarili natin, tapos pag pumalpak, sobra-sobra naman yung sinisisi mo ang sarili mo. Kapatid, araw-araw, humingi ka ng lakas at karunungan sa Panginoon. God's mercy is your daily update. It repairs what is broken, restores what is damaged, and refreshes what wears out. Yung talata po nung nakaraang linggo, yung Isaiah 40 verse 31. Ano po sabi ron? Those who hope in the Lord will renew their strength. Kapatid, ang pag-asa natin araw-araw galing sa Panginoon. Every single day.
Kaya kahit ang sinasabi ng iyong bulsa, sapat na yan, good for 1 week, 2 weeks, kapatid, hindi nakabase sa kung anong meron tayo ang ikabubuhay natin, kundi ang biyaya ng Panginoon. Amen. Isang malakas na palakpak po sa Panginoon. On our conclusion, sabi po dyan, no? On Lamentations 3:21 to 23, hope begins with what you choose to remember. No? Kailangan magdesisyon ka. Huwag kang magpatalo sa mga kaisipan na nabubuo sa ating mga isip. Palitan mo yan ng salita ng Diyos, ang pag-ibig ng Panginoon. Gusto mo bang mas lalo pang yumabong ang iyong pag-asa sa Diyos? Tumutok ka doon sa unfailing love and compassion ni Lord. At araw-araw, huwag kang mag-alala, bago ang pag-asa na galing sa Panginoon. Ano sabi ng Hebrews 10:23? Basa po tayo. Magpatatag tayong may buong pag-asa. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako. No, yan po yung topic nung nakaraang linggo, no, yung first service, no, yung relying, yung hope natin sa Diyos at katapatan niya sa kanyang salita. Again, mga kapatid, don't lose hope. Unbreakable hope. Hope that endures. Hindi dahil magaling, malakas tayo, kundi dahil ang pinanggagalingan ng pag-asa ay walang iba, kundi ang ating Diyos. Malakas sa palakpak po sa Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Awitan po natin si Lord, and it is a declaration. Gawin po nating deklarasyon to. Kaya napaka-importante po, no? You're speaking to yourself, to your soul. Ano ang pangako ng Panginoon? Kapatid, ano ba ang sitwasyon mo? Ano ba ang kalagayan mo? Wala namang exempted sa atin sa mga pangyayari sa buhay, challenges, mga crisis. Every day is a struggle. Every day may mga crisis. Normal yan kasi tao tayo. Pero ang isang biyaya ng Lord, yung biyaya na nakakilala tayo sa Panginoon, na yung ibang tao hirap na hirap dahil wala silang mapupuntahan. Tayong mga nakakilala sa Panginoon, meron tayong masasandigan. May Diyos na nagmahal sa atin ng lubusan. May Diyos na nagtsatsaga sa atin. Yung katapatan ng Panginoon, hindi yan nagmamaliw. Yung biyaya niya, walang hanggan, walang kapantay. Kung sakali ngayon, kapatid, parang naririto ka sa church, pero medyo kakaiba ang buhay, hindi natutuwa si Lord of what you're doing right now. It's about time to turn to God and decide, Lord, ayaw ko na sa buhay na to. Ayaw ko na sa buhay na mali. Kahabagan mo ako. Dahil alam ko, ikaw ang Diyos na nagpapatawad. Ikaw ang Diyos na mabuti. Ikaw ang Diyos na matyaga at mahabagin. Ano man ang mga kalagayan natin ngayon, ideklara natin ang katapatan ng ating Panginoon. Sige po. Mahal kita, walang hanggan iyong biyaya, buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmula hanggang sa paghiling, awitan ko ang kabutihan ng Diyos. Minsan pa, mahal kita. Mahal kita. Walang hanggang iyong biyaya, buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmula hanggang sa paghimbing, aawitan ko ang kabutihan. Ika'y tapat. Ika'y
tapat sa habang buhay. Ika'y tapat mo nga kailan pa man, hanggat ako ay nabubuhay. Awitan ko ang Let's kabutihan declare it. Raise your hands ng to Diyos. God. Ika'y tapat And declare sa habang it. buhay. Ika'y tapat sa habang buhay. Magpakailanman, hanggat ako'y nabubuhay. Aawitan For the last time, let your voices be heard. Ika'y tapat. Shout it out to the Lord. Ika'y tapat sa habang buhay. Yes. Hallelujah. Ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako'y nabubuhay. Aawitan ko ang kabutihan ng Diyos. May I ask everyone to raise your hands to the Lord. Kapatid, ano ang nais mong alalahanin patungkol sa ating Diyos? Choose to remember the goodness of God, yung hope na binibigay ng Lord. Pwede mong simulan sa isang pasasalamat. Say your thanksgiving to the Lord right now. Declare what you choose to remember about God, His promises, yung mga napagtagumpayan nyo ng kasama ang Lord sa mga nakaraang panahon. Start thanking the Lord right now. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. We thank you, O God. We thank you, Lord. Panginoon, ngayong oras na ito, we decide and we intentionally remember your goodness, your faithfulness. Ang mga pangako mo na nagbibigay sa amin ng buhay. Ang pangako mo, Panginoon, na nagbibigay ng kagalingan. Ang pangako mo po, O Diyos, na nagkakaloob sa aming pangangailangan. Ang pangako mo na nagpapatawad sa lahat ng aming kasalanan. Ang pangako mo na nagbibigay sa amin ng lakas sa araw-araw. Maraming salamat, Lord, because today we want to have that life-transforming hope like Jeremiah. Nasa kabila ng kung anuman ang mga pangyayari, what's happening right now, sa kanya-kanya naming mga buhay. Lord, we will shift our focus to you, Lord. We decide to remember your goodness, your faithfulness. We decide to remember your promises, Lord, sa aming lahat. Na ang i-focus namin ay ang pag-ibig mong hindi nagmamaliw, ang habag at awa mo na walang kapantay. Kung ikaw, Lord, hindi ka gumigive up sa amin, much more, Lord, sa buhay naming ito, sa iyo namin inilalagak, ikinocommit, inilalaan. Lord, dahil sigurado kami, Panginoon, ng bukas na inihanda mo po para sa amin, the future that you have prepared for us. Bukas na walang, Panginoon, Lord, na yung future that you have prepared, Lord, na hindi para kami ay pahirapan, hindi para kami i-destroy, but to give us hope and future, Lord God. Panginoon, dalangin po namin na sa bawat isa ngayong umagang ito, patuloy kang magpala ang klase ng pag-asa, Panginoon Lord, na umaasa sa biyaya mo araw-araw, hindi dahil sa kung ano yung meron kami o wala kami, ang sigurado Lord,
Araw-araw, naririyan ang iyong habag. Araw-araw, puno ka, Panginoon, Lord God, ng biyaya para sa aming lahat. Panginoon, anuman po ang mga sitwasyon ng bawat isa, patuloy kang sumama, samahan mo, Panginoon, ang lahat ng bawat naming pagdidesisyon, magbigay ng kalakasan, magbigay ng karunungan, magbigay, Lord God, ng patuloy na lakas sa bawat isa. And Father, this morning, we receive your blessing, we receive your favor, we receive good health, we receive healing, we receive your miracle. This morning, Lord God, we receive your abundant blessing, for you are the one who supply all our needs according to your riches and glory, that by your stripe we are healed, Lord, in the name of Jesus, that your mercies are new every morning. Panginoon, ikaw ang nagbibigay ng lakas sa bawat isa, Panginoon, at ngayong umagang ito, dala-dala namin ang biyayang nag-uumapaw galing sa iyo, O Diyos, na tanging ikaw lamang ang aming pag-asa, sa iyo lamang kami mananalig, sa iyo lamang kami magtitiwala. Pinuno mo kami lahat ngayong umaga, Panginoon. We thank you for an overflowing grace, mercy, and blessings, Lord God. We give you all the praises, honor, and thanksgiving in Jesus' mighty name. Amen and amen.